Simula po sa Miyerkules, lilimitahan ang pagpasok sa Metro Manila ng mga provincial bus na galing Southern Luzon. Kaya sa mga sumasakay ng mga bus na ang prangkisa hindi aabot po sa Metro Manila, sa terminal lang ng Philinvest Alabang sa Muntinlupa kayo bababa. Kaugnay po niyan at ng iba pang issue, makapanayan natin si LTFRB Chairman Winston Hines. Chairman, good morning po. Gandang umaga, Igan. Opo, pagbaba po sa Philinvest Alabang, ito po yung mga galing muna ng South, no? Umaalma daw po yung mga bus operator at yung mga pasahero dahil paano sila papasok ng Metro Manila? Opo, Igan. Unang-una dito nung napagkasunduan ang ganitong temporary Terminal. na arrangement natin ay nandoon po ang presidente ng Philippine Bus Operators Association, Opo. si Alex Yage, at ang Southern Luzon Bus Operators Association, si Joby Simundak. No? Kasama po namin dyan sa pagpupulong na yan, si Chairman Tolentino at ang mga Metro Manila mayors po natin dito sa Southern Metro Manila. Kabilang po dyan si Mayor Cayetano, Mayor Medina, Mayor Fresnedi, si Mayor Calixto po ng Pasay at representative po ni Mayor Olivares ng Parañaque. Ganito po kasi ito, Igan, unang-una, itong 556 buses po natin na hindi na po makakapasok ng gitnang Maynila. Dati po ang mga ito ay nakakapasok pa sila pero ang kanilang mga terminal ay dito lamang po sa Market, meron din po dyan sa FTI, ayot meron yung generally described as Metro Manila. Wala po silang mga sariling terminal ang mga ito pero tumutuloy pa rin sila sa Araneta Terminal Cubao, sa LRT at sa loob po ng Maynila. At hindi naman po dapat ganoon. Kaya minabuti namin, ito yung paulit-ulit pong nahuhuli ng mga out of line dati. Opo. Pero dahil muna lamang ang 6,000 lamang po yung penalty dati, ay pagkatapos mahuli, 24 hours na impoundment, bumabalik din po ulit. So ngayon, tuloy ang huli. Magkano ba? 1 million ka? Opo, kaya nga po pagkatapos naming maisaayos ito, sa Miyerkules na nga po ang simula, at sa Alabang Terminal ng Muntinlupa po sila magtasakay at magbababa. Pinuntahan ko na yon, Igan, at mayroon naman kaagad mga jeep, mga city bus na nandoon po nasa harapan mismo. Pwede rin po silang tumawid doon sa may harapan ng isang mall sa Alabang, yung Star Mall, at napakadami rin po nating mga city buses doon na magdadala sa kanila dito sa Maynila. At ginagawan din namin ng paraan para naman sila po ay makapunta doon sa pinakamalapit na Alabang Station ng Philippine National Railways natin, ng ating tren, Igan. Okay. Mga ilang bus nga ho mawawala sakaling ipatupad yan sa Miyerkules? Sa EDSA, Ito po ay 556 buses po. Ito po galing ng Southern Luzon at Visayas. Pero ito nga po ang aking ini-emphasize dito, namin nila Chairman Tolentino, 556 out of 3,600 po talaga nakabuuan ng mga bus natin pang-probinsyang nanggagaling ng Southern Luzon at ng Visayas. Ibig sabihin, meron pa rin pong talagang makakadiretso na mga bus dun sa kanilang mga sariling mga terminal na meron na po tayo ngayon. Either dyan po sa LRT Buendia, meron din po yan sa may bandang Cubao, at dito po sa meron din po sa may Pasay. Kaya wag po silang mag-alala. Maliit lamang po ito na porsyento ng mga buses na hindi na namin patutuloyin dahil ayon sa prangkisa nila ay hanggang dapat po lang naman talaga. Alright. Chairman, magandang umaga po. Si Rhea po ito. Chairman, gaano kayo magiging aggressive sa paglalagay ng mga tauhan nyo? Kasi baka mamaya, ang obserbasyon kapag unang araw ng pagpapatupad, nandiyan ang mga tao ng LTFRB. Pero kapag lumalaon na, wala naman talaga, hindi visible. Kasi magkaiba ho ang multa, di ba? Kapag LTFRB ang nakahuli at MMDA. Well, tama po yun, Ria. Ang kagandahan po dito ay sama-sama po kami dito sa proyekto na to ng MMDA at ng mga local government natin. Kaya lagi pong nandiyan yung presensya namin at saka ng Land Transportation Office dahil sila po yung naniniket po ng TOP. No, makakaasa po kayo na lagi kaming nandiyan at tutulungan po namin. Ito pong 556 na ito na mga buses na magkakaroon ng parang sariling sticker para malalaman po natin na ito nga ang dapat ay pang-Alabang po lamang. No? Ibibigay po ito ng syudad ng Muntinlupa para sila yung ma-distinguish natin from the rest of the buses na pwede pa rin pong pumasok.
Alright? Chairman Hines, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat, Ria at Miguel. Nakausap po natin LTFRB Chairman Winston Hines.